Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, ah, eh, mga BED students ng San Mateo Municipal College. So, pagpasensyahan nyo na at hindi ko kayang pumasok talaga ngayon on-site, no? Kaya nga I decided to create this one instead. So, ito po, we are going to discuss the theoretical foundations of language acquisition and development. So, may kinalaman ito sa pagtuturo natin ng mother tongue based multi-language education, yung language acquisition and development. So, without further ado, let's start our discussion. So, this presentation will explore the foundational theories and key concepts that explain how humans acquire and develop language. So, paano daw nag-a-acquire ng language ang isang tao. So by the end of this presentation, you will be able to distinguish between first and second language acquisition, explain major cognitive and sociocultural theories of language learning, identify the key stages of language development in children, and analyze the various factors that affect language learning. So bakit mahalaga ito sa mga pre-service teachers katulad nyo, mga BE-Ed students? Yan. So, as a future elementary educators, understanding language is crucial because it allows us to design effective age-appropriate language lessons. Yan. Age-appropriate. Lagi nyo tatandaan yan, no, na dapat ang lesson natin, hindi lang sa language, no, kung pati sa ibang language, age-appropriate ang lesson natin. Identify students who may need additional support. Create a supportive classroom environment for diverse learners and to connect language development to cognitive and social growth. Yan. So, yan yung kahalagahan kung bakit natin dapat pag-aralan itong yung particular na topic ito, no? Lalo na sa pagtuturo ng mother tongue. So, this is the presentation outline. So, dadaanan na natin yung first language acquisition. This is the part 1 of the presentation. No? So, first language acquisition is the process by which humans acquire their native language, starting from infancy without formal instruction. So, language acquisition, paano niya nakuha yung kanyang language, yung lingwahe, nang walang formal instruction. So pag sinabing formal instruction, hindi pa nakakapasok sa school kasi ang school ay isang uri ng formal institution, di ba? So, what are the key features of first language acquisition? Occurs naturally in early childhood. Requires exposure to a linguistic environment. Yan. So it involves comprehension before production and develops alongside cognitive and social skills. So, yan. Pagbata, di ba? Ayan, pagbata, ano yung una niyang na-acquire? Madali siyang nakakapag-acquire ng mga bagay-bagay, lalo na ng kapag kasama niya yung mga taong nakapaligid sa kanya. Yan. So kailangan din na, yun nga, kailangan na expose sa mga taong nagsasalita. Kaya nga ang isang bingi, usually, pipi na rin. No? Kasi they cannot acquire knowledge without listening to it. No? They cannot acquire speech. Yan. So si Helen Keller, ganun na nangyari. Kumbaga parang bulag siya, pipi, tsaka bingi. So, nung una, hindi siya nakakapagsalita. But then, buti na lang may nag-train sa kanya kung paano matuto magsalita through vibration. So, comprehension before production. So, kailangan, bago nyo bigyan ng output ang bata, kailangan, alam niya muna yung dapat na gawin. At kailangan, bago niya malaman yung dapat niyang gawin, dapat naiintindihan niya yon. Yan. So, syempre, kapag
kapag nag-a-acquire na ng knowledge, natututo na siya, tumataas ang kanyang lumalalim siyang mag-isip. Nagkakaroon siya ng critical thinking at saka syempre social skills na rin. So these are the theories that explains first language acquisition. So una, yung nativist theory ni Chomsky, yung behaviorist theory ni Skinner, at saka yung interactionist theory ni Vygotsky, yan, at saka si Brunner. So sa nativist theory, mula kay Noam Chomsky. So sabi ni Chomsky, humans are born with an innate ability to acquire knowledge. So natural daw yon. Pag sinabing innate, natural. Natural na makakakuha siya ng language. No? So may tinatawag din siya, may pinipropose din siya na tinatawag na language acquisition device. So built-in daw mental system sa utak natin na kung saan natural na mauunawaan ng bata ang grammar and rules. So for example, a child doesn't just memorize sentences, they can create new ones they've never heard before, yan, showing an inborn capacity for grammar. So usually daw ang bata, kahit hindi mo turuan ng grammar, maaaring magkaroon siya ng natural or innate na katangian para makabuo ng sentences with proper grammar. So behaviorist theory naman, yung kay B.F. Skinner. So si B.F. Skinner ay kilala sa tinatawag na operant conditioning. So ito yung tinatawag na rewards and punishment. Kung hindi nyo pa narinig yun, mas maganda na maghanap kayo ng tungkol sa operant conditioning ng mga videos. Pero dito, ang focus na natin, yung tungkol sa language acquisition na ayon sa behaviorist theory ni B.F. Skinner. So naniniwala si B.F. Skinner na kung saan ang language natututunan through imitation, repetition, and reinforcement. So taliwas ito sa unang sinasabi ni Chomsky na ang language ay natural mong ma-acquire. Dito kay behaviorist theory, no, imitation, no, gagayahin, repetition, uulitin, at reinforcement, no, so palalakasin. So halimbawa, yung isang bata, kapag tama yung nasabi niya na word, yun, pwedeng yung parents subconsciously, no, unconsciously, ano parang tawag dito, subconsciously, no, na nire-reward yung sinabi ng bata sa pamamagitan ng pagbibigay nung sinabi ng bata. For example, sabi ng bata, gatas, gatas, atas, atas, ganon. Usually pag bata, no, matutuwa yung parent, no, ibibigay niya yung gatas, yan. So, dahil alam ng bata, yan, kasi nung una sinasabi ng ito, gatas, gatas, di ba? Usually, di ba? Pag Ngayon, yung mga bata, ma-acquire nila yung word na atas, gatas, o gatas, gatas, yan. Yan. So, gatas, gatas, kada sabi ng parent, yung bata, na-acquire niya yun. At habang na-acquire niya yun, sinasabi niya, gatas, gatas. Tapos bibigyan siya ng gatas. No? Magkakaroon na siya ng repetition na kapag sinabi niya yung word na yun, bibigyan siya ng gatas. So, nagaya niya yung gatas sa salita, inuulit-ulit niya para magkaroon siya ng gatas. At dahil doon, nare-reinforce sa kanya na itong bagay na to ay tinatawag na gatas. Yan. Gets niya ba? Yan. So, thumbs up lang pag nagigets. So, kanina, nativist theory, pangalawa, behaviorist theory, pangatlo ay interactionist theory ni Lev Vygotsky at ni Jerome Brunner. So, halos magkasama itong dalawa na ito kasi nga, si Brunner, inano niya yung parang pinanigan niya yung tawag dito. Inacquire niya rin yung inacquire at inimprove yung social learning theory ni Vygotsky. So, according dito sa interactionist theory,
This theory emphasizes social interaction and communication with others as key to language development. So, ibig sabihin, kailangan daw ng pakikipag-usap sa ibang tao. Yan. So, hindi lang usually sa mga kapamilya, no? Ibang tao talaga. So, basta may social interaction siya, hindi na sa parent, kundi sa iba pang mga tao para mas ma-develop yung kanyang language acquisition. So, children learn language through meaningful conversations with caregivers, peers, and their environment. Yan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, sa discussion, kapag ang isang bata ay natututo ng magmura at an early age, halimbawa 1 year old o 2 years old, ibig sabihin may toxic environment yung bata na yan. Nakuha nyo ba? So for example, ayan. So ito, laging nung naririnig, no? Kapag dinidiscuss si Vygotsky at saka si Jerome Bruner, laging naririnig yung term na scaffolding. Yan. So, usually, ang nag-guide sa language acquisition, parent. Yan, nanay, tatay. No? Sila yung parang scaffold. Yan. So, sila yung magtuturo sa bata ng language. Kaya nga, di ba, lalo na yung nanay, di ba? Kaya nga mother tongue, ang mother tongue yan. Kasi nga, kung ano yung language ng caregiver, o usually nanay, no? Yun yung ina-acquire ng bata. So, habang nagtatanong sila ng question, mas na-expand yung sentence na natututunan ng bata. Tapos, dahan-dahan din na yung mga ibang mga parents o kahit grandparents, no? Pag halimbawa mali yung bata, itatama. Kaya nga mas magandang hindi i-baby talk ang bata kasi ma-acquire yan eh. Okay nyo? So, yan. Tapos na tayo sa first language acquisition. So, punta naman tayo sa second language acquisition. So, the second language acquisition refers to learning another language after the first language is already established. So simple lang, di ba? So, halimbawa, si Waray, natuto na siyang magwaray, kukuha siya ng bagong language, which is the L2. So, sa Pilipinas, usually, ang L2 ay si Filipino. Di ba? Ayan, so, ay, ano ba ito? Ayan. So, tumunog yung aking alarm, sorry. So, ayan. So, ano ba yung pinagkaiba ng first and second language acquisition? So, una, may pagkakaiba sila sa mga sumusunod, no? Basahin ko muna yung mga differences. So, una, yung age of acquisition. Pangalawa, yung role of formal instruction. Pangatlo, yung transfer and interference from the first language. And pang-apat, motivation and exposure levels. So, sa age of acquisition, so usually, teka lang po So, yun po, usually, nangyayari ito during early childhood. No? Ito yung pinaka-critical talaga na matututo sila. Tapos, usually before age 5 to 7. So, yung second, ayan, pinost ko lang ulit. Pinost ko lang, no? So, second language, often learned later in life. So, after the first language is established, may not reach native-like fluency if learned beyond the critical period. So, ano daw ulit? Pag L1, usually before 5 to 7. So, pag second language, often learned later in life. Yan. Pero usually, kalimbawa, napag-aralan niya na yon, halimbawa, beyond the critical period, yung 5 to 7, yung proficiency niya, o yung fluency niya, hindi na kasing fluent ng mga native speakers. Yun ang sinasabi dyan eh. Yan. So, kaya nga ngayon, di ba, sa inyo, may mga estudyante, di ba, na
kahit marunong na silang mag-Tagalog o Filipino, no, na galing ng mga taga-probinsya, sa Visayas, di ba? May mga kaklase kayo dyan, sa Ilocos, at saka sa Bicol, hindi pa rin sila ganun ka-fluent. Although marunong na sila sa conversational Filipino. Pero yung fluency talaga, ibig sabihin, pwedeng gamitin sa, kaya nila makagawa ng malupit na poetry or stories using those language. The L2, medyo mag-struggle sila ron. So, pangalawa na pagkakaiba is the role of formal instruction. In L1, this is learned effortlessly at home through interaction with family and community. So, no formal teaching needed. So, hindi na kailangan. Basta ang mga bata, nag-uusap sila, hindi na kailangan yon. Pero sa L2, usually, kailangan ng formal instruction. Sa school, no? Or structured setting to develop vocabulary and grammar. Yan. Lalo na kung halimbawa nag-aaral ka talaga ng language na yan, o halimbawa yung Filipino language, no, mula ka galing ka sa Pampanga, tapos so mag-aaral ka ng Tagalog, di ba? Yan. So kailangan ng formal instruction. Pero ngayon kasi, yan, tulad yan, may estudyante ako kahapon, no, sabi niya, minsan sabay nang itinuturo. Minsan sabay nang itinuturo yung bawa yung Bicolano, tapos yung Tagalog, sabay nang itinuturo. Kaya well-versed na siya sa parehas na language. So, pangatlo, transfer in interference from the first language. So, sa L1, no, sa language, yung sa number 1, no prior language influences. Child builds language from scratch. So, yun, matututo siya mula sa mga parents niya. At saka, yun yung ano niya, matututunan niya, siyempre, yung mga grammatical structure, yan, ganyan. Ngayon, pagdating sa L2, lalo na sa L3, sa English, no, learners rely on their first language. Nakuha nyo? Ibig sabihin, dalawa ang pwedeng mangyari, no, which can help positive transfer or hinder negative transfer or interference, lalo na sa grammar. For example, a Filipino learner of English might say, open the light. No? Ito ay direct translation. From Filipino, buksan ang ilaw. Yan. Yan. A Filipino learner of English might say, open the light. Kasi, we do not use actually open the light. We tend to say open the light talaga madalas kasi ang Tagalog noon buksan ng ilaw. Pero 'di ba dapat turn on the lights. Yan. Kaya nga sa atin kasi buksan ang ilaw, open the lights. Yan. Nakuha nyo? Kasi nga that is the direct translation. Yan. At saka, ang Pilipino, dahil, Filipino language, dahil influenced by Spanish, saka American English, no? Minsan, pati yung grammatical structure, nagagaya na natin. Diba? Ibig sabihin sa yung mga subject, saka yung, lalo na sa adjective, no? Sa adjective. For example, ganito. Sa Spanish, ganito. Ano? Ang sasabihin ko, in English pala, I have a big car. O yan. So, ano ulit? I have a big car. Sa Spanish, yo tengo coche grande. Yun din ang ibig sabihin yon. I have a big car. Ngayon, kung mapapansin nyo, nung sinabi ko na I have a big car, anong nauna? Nauna yung adjective sa English language. Big, adjective yan. Car, that is the subject. In Spanish, on the other hand, baligtad. Nauuna yung subject kaysa yung adjective. Yo tengo coche grande. Yan. Coche grande. Yan. So,
Yung mga Pilipino, nung nangyari tuloy, may dalawang ways tuloy tayo on how to describe things. Di ba? We can use the grammatical structure of the Americans, the English language rather. I have a big car. Mayroon akong malaking kotse. Yan. Pero pwede din natin gamitin yung sa Spanish grammatical structure kung saan mayroon akong kotseng malaki. Yan. Parehas lang ang meaning yun. No? Meron akong malaking kotse, meron din akong kotseng malaki. Although sa mga linguist, meron niyang meron pa yung mas malalim na kahulugan. Ano? Pero let's leave those deeper explanations sa mga linguist. No? Pero ang sinasabi ko lang dito, we can basically use two different grammatical structure. So, these are the cognitive theories of language learning emphasize mental processes such as memory, attention, and problem solving in language learning. So, ano ulit? Memory, attention, problem solving, and in language learning. No? Memory, attention, problem solving. So, ito nabanggit na naman si Piaget, no? Cognitive development theory. So, language develops as part of overall cognitive growth. So, yung mga stages, sensory motor, pre-operational stage, concrete operational, at saka formal operational. So, nabanggit ko na ito sa inyo sa ibang discussion. Diba? So, balikan nyo na lang yung discussion natin dyan tungkol kay Piaget. Yan, kay Jean Piaget. Na-discuss ko na sa inyo yan, ha? Inisa-isa ko yan. So, sa information processing theory din, language learning involves input, processing, storage, and retrieval. So, emphasizes practice and meaningful use. Yan. So, input, processing, storage, and retrieval. Halimbawa, may natutunan akong word. Yan. Kunyari, natutunan ko yung word na lechon. O yan, lechon. Okay, hindi, ganito. Yan, may natutunan ako na word. Hindi, sige, ulitin natin yung lechon. Yan. Kunyari, first time ko lang yung narinig. So, papasok sa akin yon, sa utak ko yon. Input. Minsan, itinatandaan ko pa, lechon, lechon, lechon. Processing, tinitignan mo kung paano mo sasabihin yung word na yon sa sentence. No? Kaya nga, di ba, may mga practice na use lechon in a sentence. Yun yung pagpoproseso kung paano siya gagamitin yung word na yon. Siyempre, hindi mo naman yun gagamitin palagi, so automatic yung utak mo, itinatago mo na yan. Ngayon, kapag nakakita ko ulit ng lechon, sasabihin mo, uy, lechon. So, retrieval ng language information yon. Sana naintindihan nyo, no? So, importante din dito yung practice and meaningful use. Yan. Kaya minsan may mga kaya nga maraming tawag dito, maraming mga language, maraming mga words ang nawawala because of not practicing it or not putting it in a good use. Ngayon, halos wala na akong kabataan na naririnig na nagsalita ng este. Yan. Yan. Ako nyo? Palagay ko, ang pinaka-English ng este ay rather. Yan. Bawa, kinarga ko yung pusa, este yung aso pala. Yan. Nakuha nyo? Yan. Ibig sabihin, rather, ang ibig sabihin yun, rather. So, I carried the cat. Oh, the dog rather. Yeah, ibig sabihin. So, to correct the first statement. Pero wala lang gumagamit ngayon na kabataan. Wala na akong naririnig na gumagamit ng word na este. Samantalang dati, gamit na gamit yung word na yan. Siguro, several decades ago. Nakuha nyo? So, marami na tayong mga salita ang hindi na nagagamit.
lalo na sa lingua franca natin, sa common language natin. So usually kasi napapalitan na ng English, marami ng mga salita tayo na usually napapalitan na ng English language. No, mga English words actually. So yun ang pumapalit. Ngayon nga, yung anak ko kanina nagtanong, kanina ba o kagabi? Sabi ko kasi alas 6, may klase ako ng alas 6. Anong ibig sabihin ng alas 6? 6 a.m. Sabi ko. So, naintindihan niya. Ayan, halika rito. Yan, ito yung nagsabi. Yan, halika rito. Ayan, pakita natin. Ito yung nagtanong sa akin. Yan. Yan, sabi niya, anong oras daw yung, anong oras, anong ibig sabihin daw ng alas 6? Anong ibig sabihin ng alas 6? 6 na, alam niya na. Kasi, sinabi ko sa kanya kahapon o kagabi. Yan. So, yan. Emphasizes, kaya nga kailangan ng practice, no? So, sa socio-cultural naman, theories of language learning, so focus on the role of social interaction and cultural context in language development. So, social interaction, no? Importante talaga yung social interaction. So, ibig sabihin, kailangan ng mga tao sa paligid natin para matuto tayo sa language. Actually, hindi lang sa language, sa iba pa eh. So, yan, balikan na naman natin si Vygotsky, no? Yung tinatawag na socio-cultural theory. So, language learning is mediated by social interaction. Ibig sabihin, siya talaga nagpasimula niyan eh. Na ang tao, ang mga bata natututo ng language usually by interaction. So, ayun nga, balikan natin yung zone of proximal development at saka scaffolding are the key concepts. So, pag sinabing, balikan lang natin yung zone of proximal development, when we say zone of proximal development, may mga bagay na kayang gawin ang mga bata, pero may mga bagay din na kailangan may tulong mula sa mga nakakaalam. Yan. So, katulad nga yon sa language, no, kapag ang bata nagtanong ng mga bagong word, bawa may narinig silang bagong word sa iyo, anong mangyayari? No? Ang mangyayari doon, tutulungan mo siya. Tapos tutulungan mo din siya kung paano siya sabihin nun. Yan. So, ano naman ang ngayon? Ano ang ibig sabihin ng alas 2? 12 ba? Ikaw, Laimi, ano ibig sabihin ng alas 2? 2. Yun ang tama doon. Diba? Nakita niyo, class, no? So, yun. Ano nga ulit ang alas 2 ngayon? Ano ang alas 2? 2. Very good. Ayan. Oo, nagre-record ako. O, sige, nagre-record talaga ako. Ayan. So, nagtatanong yung anak ko kung nagre-record ako. Ayan. So, ngayon naman, talakayin natin yung language acquisition. No? So, stages of language acquisition. So, we will discuss the main stages from infancy to school entry. Yan. So, important note, every child develops at their own pace. Wait lang po. Yan. Okay, balik po tayo, class. Ang sabi, every child develops at their own pace. So, for example, ito. Stage 1, pre-linguistic stage. Yan. So, in this stage, the infant uses sounds and movements before speaking. So, bago magsalita, no, gagamit muna, no? Halimbawa, yung cooing, may tinatawag na cooing sa English, no? Yung happy sounds like sa ganyan. Tapos yung bubbling naman, yung repeating syllables like ma, tapos ba, tapos da. Yan. Pasensya na sa background music, may dumadaan na patay. Okay, so yon.
Yun yung cooing at yun ang pagkakaiba ng cooing at saka babbling. Yun yung sa pre-linguistic stage. Yan. So, halimbawa, using gestures to ask for karga. Yan. Yan. Yan, ganun. Ayan. Ganyan ang ginagawa, no? Babbling. Karga daw, karga. Tapos, dede. Ganun. Tapos, usually, pag narinig nila yung boses ng kanilang nanay, or tatay, o mama, at saka papa, so nagre-respond sila. Ibig sabihin, ito yung stage na na-acknowledge na nila yung mga taong malapit sa kanila. Yan. So, yun yung tinatawag na yung response sa boses ng kanilang mga parents. So, sa stage 2, the one-word stage. So, ibig sabihin, ito yung stage na ang mga bata ay natututo ng magsalita ng isang single word to express a complete idea. So, tinatawag din ito na holoplastic speech. So, repeat after me. Holoplastic speech. So, yun, no? Ito yung stage na to, yung holoplastic speech or one-word stage. So, halimbawa, mama, yan. Dede, yan. Ibig sabihin, I want mama or where is mama? So, dede, I want milk. Bola, give me the ball. Something like that. So, ang mga common first words sa Pilipinas, no? Sa Tagalog, no? Sa Filipino, no? Mama, papa, ate, kuya, dede, kain, tahol, o meow. Doon sa sa mother tongue nyo, ano yan? Kasi sa Tagalog, usually yan eh. No? Mama, papa, ate, kuya, dede, kain, tahol, meow. Yan. Kapag may aso, meow, ay, may nagba-meow dito. Ay, meow. Ayan, tama na po sa, lang. Okay, so the meaning of the word depends on the tone and situation. So, halimbawa, ganito, no? Mama! Ayan. So, ibig sabihin, parang naglalambing yung bata eh. Mama! Mama! Ano ibig sabihin ng mama? Ang ibig sabihin nun, base sa tono, parang hinahanap niya yung nanay niya. Yan. Nakaka nyo? So, base sa tono. So, wala siyang sinabi na, saan si mama? Pero ang sinabi niya, mama. So, ibig sabihin, wala. Si mama niya doon at hinahanap niya. So, what are the Ayan. Yan. Sumunod naman ay ang two-word stage. Yan. Two-word stage. So, the child combines two words to form a simple sentence. So, ito yung tinatawag na telegraphic speech. Yan. 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 Mamaya ka na mag-meow. Pusa. Si Epigil pusa to eh. Yan. Ayan. Yan. Halimbawa, mama, kain. Yan. Ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Sa konteksto nating matatanda, no? Mama, I want to eat. Yan. Repeat after me. Mama, I want to eat. Mama, I want to eat. Ayun, mama, I want to eat. Next, sumunod naman, karga, ate. Yan. So, hindi pa, talaga, no? Wala talagang grammatical structure, pero, naiintindihan mo pa rin. Ano sa English, ang karga, ate? Ate, carry. Galing galing niya. Sabay dapat kayong dalawa, ha? Ito naman, bigay to. Yan. Ano ibig sabihin yan sa context ng matatanda? Basahin mo. Basahin niyo, 1, 2, 3. Give this to me. Yun, basahin niyo. Give this to me. Give Yan. this to me. Very good. Yan. So, may marami pang mga examples ng two-word stage ng mga in Filipino context to, no? So, baba, sapatos. So, I want to wear my shoes. So, baba, sapatos. Punta, parke. Yan. Ano ibig sabihin ng punta, parke? 1, 2, 3. I'm going to the park. Very good. Yan. Laro, bola. Ano ibig sabihin? I will play the ball. Very good. Yan. So, the grammar is not yet complete, but the message is clear. No? Punta, parke. So,
Yun yun. Yun yung ibig sabihin nun. Ha? Ay, teka lang. Matatabunan mo yung inaano. So, the child begins to form longer sentences dito sa early multi-word stage. Ano ulit? Ano yung stage 4? Basahin nyo nga. Ano yung stage 4? Ano nakalagay? Early multi-word Yan. stage. Multi-word or multi-word stage. Nangyayari ito sa mga batang 2 to 3 years old. So, balikan nga pala natin yung stage. So, sa one-word stage, sa pre-linguistic stage, 0 to 12 months. Sa one-word stage, 12 to 18 months. Sa two-word stage ay 18 to 24 months. At sa early multi-word stage ay 2 to 3 years old. So, yung mga bata sa edad na ito, 2 to 3 years old, they begin to form longer sentences. They start to understand basic grammar. Yan. So, halimbawa, Mama, kain na ako. O, basahin mo nga, number 1. Mama, kain na ako. Ayan, Mama, kain na ako. Sumunod, Nasaan si Papa? nasaan si Papa? Yan. Pangatlo, Kinuha ni Kuya ang laruan ko. kinuha ni Kuya ang laruan ko. Very good. So, dito, sometimes yung mga verb and tenses, tama naman, no? Kaso minsan may mga mistakes pa rin. Halimbawa, kain na ako kahapon. So, dapat lang sasabihin niya, ang gusto niya sabihin doon, kumain na ako kahapon. Pero ang nasabi niya, so wala pang panlapi, wala siyang nakalagay na panlapi, no? To represent yung the time or yung kung ano ba yan, kung panghinaharap ba yan or kahapon, yesterday, o kung kaya panghinaharap, the future yon, tsaka yung kasalukuyan, di ba? Sa atin, sa mga matatanda, alam na natin yung kumain na, kasi kahapon nangyari, yesterday, so instead na kain, kumain. So, ang ginamit niya, yung root word lang na kain na ako kahapon. Pero, doon nga, base sa context ng kanyang sentence, kailan nangyari yung pagkain kahapon. So, basically, ang dapat niya sinabi ay, kumain na ako. So, gumagamit na rin sila dito ng mga words na sino, ano, saan, at bakit. Yan yung stage 4. At stage 5, advanced language stage. So, 3 to 5 years old. Yan. So, the children can form more complex sentences. Vocabulary grows rapidly. Yan. Dahil actually, napaka-critical, kaya nga critical nga ito eh. Di ba sinabi natin kanina, na sa pag-aaral ng multi-language education, critical itong mga edad na ito. Kasi ang bilis nila mag-acquire ng mga vocabulary. Halimbawa, nagtetel na sila ng stories. Yan. So, dahil nagtetel na sila ng stories, nanghihingi na rin sila ng stories. No? So, nagpa-participate na rin sila sa simpleng usapan, simple conversation. At ngayon, mas gumagamit na sila ng HOTS. Yan. Higher Order Thinking Skill Questions. No? HOTS. Yan. So, bakit ganito? Bakit ganyan? Paano ganito? So, these are higher order thinking skills, questions. Yan, gumagamit na sila ng ganyan. So, yan, halimbawa, telling stories yan, about what happened at school. Kaya nga mahalaga na kayong mga teacher, meron kayong mga pantatak na very good, na mga star kasi kapag natatakan na sila ng star, ikukwento nila yan sa mga mama at saka papa nila, pati lolo at lola. Lola, natatakan ako ng star. Yun. So, yun yung stage na yun. So, role-playing with familiar characters. Halimbawa, si Malakas at si Maganda. Tapos, using loan words from English. So, nailan po Nailan po. Ayun po, pasensya na nag-post ako ulit, no? So, ayun, ito na po yung general view of the stage. A rapid development from babbling to complete sentences. Each stage is important and serves as foundation for the next. So, hindi pwede na
ano na aba, ganon. Tapos biglang para sa akin, ang filosofiya ay hindi ganon. May stage by stage yan. So as teachers, we must understand this to meet the needs of every child. So these are the factors naman influencing language development. So there are 3 factors. 1, biological, 2, environmental, and 3, social. So sa biological factor, may kinalaman una siyempre yung genetics. Yan. Genes play a role in language development. Yan. So halimbawa, kung sa genes nyo talagang mabilis kayo makapag-acquire ng language, no? Lalo na kung yung ability no, ng genes nyo ay talagang mag-acquire ng language, mas madali. Brain development, yan. The brain, especially the Broca's and Wernicke's area, is important for language processing. Ito raw yun, no? Yan. So, yung Broca's area, saka yung Wernicke's area, nakikita nyo dyan. Parang malapit siya sa central motor cortex ng utak natin. So, yan yung sinasabi dyan. Kung develop daw yung dalawa na yan, yung Broca's area at saka Wernicke's area, mas madali para makapagproseso ng wika ang isang bata. Sumunod naman ng physical health. Siyempre, good hearing and speech are necessary. Kaya nga, di ba, kanina sabi ko, pag bingi ang bata, malaking chance na bulag din siya. Kasi they cannot acquire something na they don't hear. Di ba? Sumunod naman yung environmental factors. So, una, may 4 na types to. Yan. Input, the quantity and quality of language a child hears. Yan. Kaya nga, di ba, sabi ko kanina, kapag ang bata nagmumura na sa murang edad pa lang, sa Facebook may mga nagpo-post ng ganyan. Ibig sabihin, yung quality na naririnig niyang language, hindi maganda. Interaction. So, the act of talking with the child. Yun. Kaya nga dapat hindi bini-baby talk ang bata. Kasi, yun ang ma-acquire niya. Yung baby talk mo. Exposure to different languages such as Filipino, English, and other local languages. Yan. Siyempre, kung Tagalog ka, malamang hindi ka matututo na Bisaya. Di ba? Kung wala ka naman sa Visayas o wala namang Bisaya kung walang Bisaya sa bahay nyo, hindi ka matututo ng Bisaya. As well as other languages. Hindi ka expose, hindi mo alam yon. Siyempre, ngayon, resources, katulad ng books, games, and media. So, lalo na ngayon, yung mga social media, TikTok, Facebook, IG, YouTube, yan. Tsaka yung iba pang mga pwedeng gamitin ng mga online platform for the students to learn. So, examples in the family. So, a family that always talks in Filipino and Bisaya, more likely, yun, sabi ko na kanina yan, no? So, magbabasa ng mga Filipino children's stories before bed. Halimbawa, ang Pagong at ang Matching. Yan. Alam niyo naman siguro yung kwento na yan, di ba? Tapos, watching Batibot. Medyo luma na yung reference na ginamit dito, no? Batibot. Pero marami pang mga ibang mga palabas. No? Tagalog dub cartoons, yung mga anime. O kaya, syempre, yung mga sa YouTube ngayon, yung mga ABC, Kids TV, mga ganon. One little monkey jumping at the bed. Yan. Roll, roll, roll the boat. Na, 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 na. Yan, alam nyo na yan eh. Kasi lalo na kapag may bata sa inyo, yan ang mga pinapatugtog. Siyempre, social factor. So, role of parents and family. So, the family is child's first language teacher. Family. Talking to the child, explaining and asking questions are important. So, you must talk to the parents must talk to their children or to their child to improve the language capabilities of a child.
Siyempre, yung role naman ng community and school, playmates and teachers have a big effect. Yan. So, dahil dyan, nagsishare sila ng mga nalalaman nila sa isa't isa, tapos yung teachers din, lalo na nagtuturo ng tungkol sa language. Yan. The method of teaching in school also affects language development. Yan. So, ano ba itinuturo doon? Filipino ba, local language, or English? Yan. Sa school nga namin dati, kailangan may tinatawag na English-only policy. No. Pero lumalabas sa mga na imbis lumalabas mismo sa MTV, MLE na kapag ang mga bata inoryensa sa ganyan without proper foundation or scaffolding from their native languages or the second language, the L2 such as Filipino, tapos pagsasalitain mo agad ng English, medyo mahina, stunted ang growth ng mga bata sa English. Kasi nga, they are afraid to commit mistakes when speaking in English. Kasi nga, madalas ang nature kapag mali ang grammar, lalo na sa recitation, pinagtatawanan. So ito yung mga iba pa example, using po and opo when talking to elders. Yan. Importante yan. Well, sa mga Tagalog, kasi sa Bisaya, walang po at opo. Wala silang konsepto ng po at opo. Saka yung kayo, yung ganon. Kayo. As a way of talking to the elders politely. Hindi natin sinasabi, kumusta ka na? Hindi natin sinasabi yan sa mga Tagalog. Pero sa mga Bisaya, wala silang ganyang concept. Pero it doesn't mean that they do not respect their elders. Wala lang talaga silang term na po at saka opo. Wala silang ganun. So, a child talking to the vendor at a sari-sari store, importante yan. Yung simpleng term na pabili, ganyan. Yan. Kasi hindi ka naman, nabawa, walang tao sa tindahan, tapos nandun ka lang. Paano mo matatawag yung may-ari ng tindahan? At syempre, ito na, yung teaching of mother tongue in kindergarten, dito sa atin hanggang grade 3. So, language development is an interplay of genetics and experience. So, as teachers, we cannot control genetics, but we play a big role in providing a rich environment and interaction. So, bilingualism in the Philippine context, the Philippines is a multilingual country with many citizens proficient in both Filipino and English as well as regional language. So, multilingual talaga yung bansa natin. Kahit kayo na lang magkakaklase, di ba? May mga nagsasalita sa inyo ng Ilocano, Bicolano, Bisaya, Waray, Akalanon. Multilingual tayo. Kaya nga, yun nga, ano ba yung bilingualism, no? Nasabi natin yung bilingual, di ba? So this is the ability to speak and understand two or more language. Yan. So yun nga, bilingualism is a natural part of our culture. Yan. Nasabi ko na yan kanina. So there are two types of bilingualism na ginagawa. So simultaneous bilingualism, learning two language at the same time from childhood. Yan. May isang ako estudyante, sabi niya, from Bicol siya, sabay na nilang pinag-aralan ang Bicolano at Tagalog. Marami na rin nagsasalita. Kaya, she is well-versed in both language, Bicolano and Tagalog, the Filipino language. Meron namang sequential bilingualism. So, learning a second language after the first one is learned. So, ito yung usually na itinuturo sa MTB, MLE, Mother Tongue-Based Multi-Language Education. Si L1 muna, language 1, tapos si L2, language 2, tapos si L3, language 3. So what are the benefits of bilingualism? So, better problem-solving skills, easier attention switching, and more creative thinking. Yan. So, yun. Yan yung cognitive benefits.
At syempre, yung sa social and cultural benefits, easier to socialize with different people. Tapos, wider understanding of culture. Yan. Siyempre, halimbawa, ikaw ang pag ikaw nag-travel, kayo nag-travel na kayo sa iba't ibang bansa, yan, and you learn the language, you will better understand, you will understand the culture better. Kasi nga, dahil naiintindihan mo na yung language nila. Siyempre, easier to socialize with different people. So, may estudyante nga ako, she can speak in Arabic. So, ibig sabihin, pag pumunta siya sa mga Arab countries, hindi na siya masyadong mag-a-adjust. Although, meron pa rin pagkakaiba, siyempre, sa mga Arab countries. May iba't ibang mga terms sila. Ganon din naman sa mga Filipino language. Halimbawa, sa Tagalog, no? Iba yung Tagalog ng iba yung Tagalog ng mga taga Rizal, may ilang pagkakaiba sa Tagalog ng Bulacan at syempre maraming pagkakaiba sa mga Tagalog ng mga taga Batangas. Ay, ano ba ito? Yan, so, yan, ito na yung sabi ko, multilingual environment ng Pilipinas. So usually, ang national language, ginagamit natin yan. English yung second official language natin. At yung mga local language natin, which is the mother tongue. No? Cebuano, Waray, at saka Kapampangan. So yung role of the school, wait lang po Yung role of the school, yung mother tongue-based multilingual education, yun, yung pagtuturo ng MTB-MLE. Yan. Tapos, teaching of Filipino and English. So, what are the challenges of bilingualism? So, siyempre, may mga problema pa rin yan. Halimbawa, number 1, code switching. So, switching between languages in one sentence. Halimbawa, punta tayo sa mall. Let's go. Yan. This is natural but proper guidance is important. Natural lang yan kasi nga, sabi nga nila, we don't have the mastery of the Filipino language as well as the English language. We do not master it yet. That's why many Filipinos they created a simple way to communicate by using Taglish. So Taglish is just a code switching of two languages, Filipino and English. Yan. So kasi unang-una may mga terms tayo na walang direct na kahulugan sa Filipino. Ano ba yung mall? Usually parang pinakamalapit lang diyan, pamilihan, pasyalan, di ba? Yan. Halimbawa, yan. Pag diniretso ko yan ng Tagalog, punta tayo sa pamilihan. Yan. Sa SM. Tara na. Kasi nga nasanay na tayong mga Pilipino ng ganun eh. So, common in multilingual societies. Yan, in Singapore, alam niyo napakaliit lang ng Singapore. Mas malaki pa ata yung Luzon kaysa sa Singapore. Pero they speak in 4 major languages. No? English, Chinese, Mandarin, Tamil sa India, at Bahasa Melayu. Kaya nga, they form a new language which is Singlish. This is the Singaporean English. So may mga terms sila na kasama sa Singlish na halimbawa, gumagamit ng Chinese, ng Indian, yan, saka ng Bahasa Melayu. Kaya nga minsan, may mga, hey, let's makan. Yan. So, ibig sabihin, kain tayo, makan. Yan. Yan. So, kaya nakakatuwang pakinggan ng mga nagsisinglish talaga. Kasi napaka-rich niya sa iba't ibang language.
So self-social and pragmatic function. Yun yung sinasabi ko kanina. Since we do not have the mastery of the Filipino language and we have yet to master the English language, we came up with the Taglish. So we can proper communicate with other Filipinos. Nakakuha nyo? Oh, napapansin nyo yan. Yan, gumagamit tayo ng... Kaya nga kapag may interview, kung alam nyo yung Asian Boss na channel sa YouTube, na-amaze sila kasi may naririnig silang Spanish words, may naririnig silang mga English words, yung code switching madali para sa atin. Kasi yun na yung nakasanayan natin. So what are the challenges in bilingualism pa? Isa pa to, possible language interference in MTB, MLE. Yan. So, ganito, pag sinabing interference, usually, halimbawa, ito na lang yun, yung katulad yung sinasabi ko kanina, no? Kasi, lalo na sa grammar, yan. So, halimbawa, usually kasi, dinidescribe muna natin yung noun, binibigay muna natin yung descriptive word, usually bago yung noun. So, bawa, maganda ang bulaklak. So, pag in-English yan, pag in-English mo yan, yung talagang literal, no? Beautiful, the flower. Yan. Pero sa English, ang ginagamit natin, the flower is beautiful. Yan. So, yun yung problema. Kasi, since we are well-versed in L1, sometimes we tend to use the grammar of L1 in L2, which is sometimes not suitable. Yeah. So teachers must guide students in recognizing differences between language while affirming that their L1 is still valuable. So unequal proficiency levels in MTB, MLE. Even in the same grade level, some students are more proficient in the mother tongue than others. So, common ito sa mga urban areas where multiple languages are spoken at home. Yun. So, halimbawa, ang mother tongue ay Bisaya, siyempre, ang may proficiency dyan ay yung mga nagsasalita ng Bisaya. Tapos, halimbawa, sa mga urban areas katulad ng Metro Manila, madami yung mga tao dyan. So, kunyari, ang mother tongue na doon ay Tagalog, syempre, mas lamang yung mga nagsasalita ng Tagalog. Yan. Ayan, yan yung sinasabi ko, no? Some children may speak Tagalog fluently, while others speak Cebuano or Ilocano at home. Kaya nga, hindi sila well-versed. Hindi ko sinabing hindi sila marunong. Marunong sila, pero hindi sila well-versed. So, the teachers needs strategy such as peer support, visual aids, and differentiated instruction to help all learners progress regardless of starting proficiency. So, syempre, kailangan din ng supportive educational policies. So, yung DepEd MTB MLE policy, as stated in DepEd Order Number 74, promotes using learners' first language for instruction in early grades. Kaso ngayon, parang dahan-dahan na ulit na tinatanggal eh. So, ito na po yon para daw gumana ito yung programa, Teacher Training in Multilingual Strategies, Quality Textbooks and Resources in Local Languages, Assessment Methods that fairly measure content knowledge without penalizing limited second language skills. So without this, MTB MLE risks being implemented unevenly, leaving some learners at disadvantage. Yan. So how to support bilingualism? Kailangan lang na gamitin yung mother tongue. So give the children the opportunity to speak in different language. And do not shame children who make mistakes when using a language. This is very common, especially when we are speaking in English in recitation. We tend to laugh to those students who commits mistake when
they are reciting. Maganda rin teach a song or poem in Filipino and English and read Filipino and English stories. Being bilingual is not a hindrance to language development. It is a great advantage. So, advantage ito. Hindi ito nakakahadlang. Kasi nga, mas maganda nga, mas marami kang na-acquire na language, katulad ko ng sinabi ko kanina, mas gumaganda yung critical thinking. Yan. Teachers should be advocates for bilingualism. Yun. We must support bilingualism. We do not laugh at those students. Kayo, mga pre-service teachers kayo, you should not laugh at those erring students. So these are the strategies for teaching bilingual students. So use of both languages strategically. Yan. This means intentionally switching between the mother tongue and the second language to maximize understanding and language development. Yan. Intentionally switching. Yan. So dahan-dahan, no? To maximize understanding and language development. Kaya nga sa inyo, sa mga estudyante ko sa MTB, MLE, yan. Kasi, dalawa pagbibigyan ko nito yung sa may child and adolescent development. Kasi tinatalakay din ito, no? Yan. Dapat na malaman nyo na mas magandang mangyari yun na nagkakaroon ng switching, intentional switching. In MTB MLE, teachers might explain new concepts in their mother tongue first, then reinforce them in Filipino or English. Halimbawa, in science, the teacher introduces evaporation in the mother tongue for comprehension, then uses the English term to build academic vocabulary. Yan. Diba yung di ko alam yung sa Tagalog nga, hindi ko nga alam eh. Evaporate, no? Singaw, parang singaw yan eh. Pag singaw, ewan ko. No? Pero yung evaporation, maganda yan na gamitin. No? Yung term na yan for academic vocabulary. Pero pwede siyang ipaliwanag in Filipino. Yan. Strategic use avoids overly reliance on one language while ensuring that students gain proficiency in both. So scaffolding and translation. So scaffolding is providing temporary support to help learners bridge the gap between what they know and what they are learning. So in MTB MLE, this might involve using visuals, gestures, and simplified explanations. So, paa, tuhod, balikat, ulo. Diba? Mula sa English na my toes, my knees, my shoulders, my head. Diba? Tinagalog para maintindihan. At siyempre, nagkakaroon ng vocabulary. Yan. 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 Kaya nga sa mga mother tongue students ko rito, pinagawa ko kayo ng mga placard na may mga iba't ibang languages. Yan. Maganda kasi yung magamit ng mga bata. Yan. O, may isa pang example dito. In math, the teacher explained multiplication in the mother tongue, writes the steps on the board in Filipino, and uses the English terms in example. Yun, strategy yun. Siyempre, yung culturally relevant materials. Sasabi ko na rin to sa iba, no? Ibig sabihin, parang ganito yun, reading a book about rice planting or barangay fiesta helps rural students relate lessons to their own lives. Diba? Sabi ko nga nung nakaraan, ang hirap i-relate nung I am dreaming of a white Christmas because we do not experience snow here in the Philippines. Diba? We do not experience that. Kaya nga dapat, katulad yan, barangay fiesta, rice planting, tumbang preso, yan. Builds, yan. Ang maganda nito, this boosts engagement. Siyempre, kapag ang mga bata nakaka-relate, mas madali sila mag-participate. And builds pride in the cultural identity. O, post ko po muna sandali.
Ayan, next po. So, ngayon naman, talakayin natin yung language delay. Yan. So, ito po yung mga may problema, o kaya may delay sa pagkatuto. So, ang definition nito, this is the slower development of language skills compared to peers of the same age. Nature may be temporary, especially if caused by limited language exposure. So, kung halimbawa ang bata hindi masyadong exposed sa Filipino or sa English language, di ba? Medyo magkakaroon siya ng language delay. Kung alam niya lang ay yung mother tongue. Tapos ang discussion, Filipino tsaka English. Magkakaroon siya ng language delay talaga. Pero pwedeng temporary lang yon. Pero pwede rin siya maging dahil sa physical condition katulad ng hearing impairment, no, pagkabingi, or developmental delays. Ito talaga yung may kinalaman na ito sa mga pwedeng delay sa katawan. So, halimbawa, a grade 1 student understands instruction but speaks in short, incomplete sentences compared to classmates. Alam niya eh. Diba? But because the student have a limited vocabulary, parang stunted siya. Hindi siya maaaring hindi niya magawa ng maayos o hindi niya ma-express yung mga bagay na gusto niya sabihin sa activity na yon. So, may tinatawag naman na language disorder. So, katulad ng SLI or Specific Language Impairment. So, this is the difficulty acquiring language despite normal intelligence and no obvious cause. Yan, siguro, baka mahirap talaga yung language, di ba? Kunyari ikaw, pag-aralin ka ng Indian, ngayon mismo. Yan. Ma-acquire mo ba agad yung language? Siyempre, hindi, no? Kasi unang-una, siyempre, iba talaga ibang-iba yung language sila sa language natin. Siguro nga, kung merong kaparehas na vocabulary, baka wala pang 1% yun. Nakuha nyo? So, muna naman yung aphasia, or loss of or impairment of language abilities due to brain injury or stroke. Minsan lang ito sa mga bata, pero mas common sa mga adults. Alam mo, yung mga na-stroke, bigla na lang salita, ganon, something like that. Speech sound disorder. So, these are the problems producing certain sounds correctly, affecting clarity of speech. Incorrectly to, no? Hindi ko alam kung incorrectly o depende kasi sa language defect eh. Bawa, a child pronounces S as TH or cannot form past tense verbs correctly despite understanding them. Yung mga Japanese, alam niyo ba, hirap na hirap sila sa letter L. Kasi nga sa Japanese language, walang letter L. R, meron sila. Kaya nga, pag sinabi na lang I love you sa wikang English, hindi nila masasabi yung I love you. No? I rub you. No? I rub you. Yung mga Indian naman, yung V nagiging W. I love you. Tapos yung W nagiging V. It's Wednesday. Yan. Tapos yung T nagiging D. What to do today? Nakuha nyo? Ganun yun. Hindi siya actually disorder, ha? Disorder kasi yung term na ginamit dito, eh. Pero may mga bata talaga na katulad yan, yung S at saka TH, lalo na yung mga bulol, ganun yun eh. Yun. Kasi nga, yung parang mga, siguro maiikli daw yung dila, ganun. Yan. Kaya hirap sila sa S. Parang TH yung nababasa nila. Yan. Kaya yung kalabasa,
Naging kalabasa. Nakuha nyo? So, we have to identify the language difficulties. And in order to identify it, ito yung mga paraan, ano? So, observation and assessment, monitoring how a child understands, speaks, and interacts in both the mother tongue and second language. Yan. Alam nyo ba, sabi nila, when we speak in different language, so may mother tongue tayo, kunyari Filipino. When we speak in other language, such as English, biglang parang iba yung personality natin. Nakuha nyo? Kilala niyo si Vladimir Putin, yung presidente ng Russia ngayon. Pag nag-Russian yun, yung talagang salita niya, nakakatakot talaga. Saka talagang eloquent siya sa wika niya na Russian. Pero pag nag-English si Vladimir Putin, ang cute ng boses niya. Ang cute. Pakinggan niyo. Hanapin niyo sa YouTube. Yan, yung mga English ni Putin. Pero pag Russian, ako, halang. Parang hindi mo pwedeng banggain. Ganon. Parang, kaya ngayon, magandang halimbawa yun, nag-iiba yung personality natin. Collaboration with parents and especially. So, siyempre, papatulong tayo sa parents para makuha natin yung information. Pati yung tungkol sa speech nila, sa language, no? Pero siyempre, pag halimbawa may problema talaga, kailangan ng mga specialists, mga language pathologists, speech language pathologists. Yan. Pero yun nga, katulad yung example, teacher notices a child avoids speaking in class and asks the parents if this is similar at home. Kaya nga siyempre, baka mamaya nag-struggle siya na magsalita ng language na yon. Kaya hindi siya nagsasalita. Teka lang po. So, ay ano ba to? Ba't bumabalik? Sorry, yung mouse ko, nagloloko. Yan. Ay, ano ba ito? So, interventions for language challenges. So, ang kailangan, pasensya na po Yan, so, kailangan din ng speech therapy, professional sessions focusing on pronunciation, vocabulary, grammar, or comprehension. Yan. Speech therapy ang tawag yan. Targeted language activities, games, storytelling, and role play para na ma-develop yung pagsasalita ng mga bata. Inclusive teaching strategies. Importante yung visual aids, peer support, and extra response times for students with language challenges. So in an MTB-MLE class, the teacher pairs a child struggling with speech with a supportive peer during group work. Yan. So na may kaalaman o kasanayan sa isang language. So early exposure to rich language environments. So, reading stories, singing songs, and engaging in meaningful conversations at home and school. Yan. Encouraging reading and conversation at home. Parents are guided to read aloud. Parents are guided to read aloud daily and ask open-ended questions to stimulate language use. Yun. So, sa bahay talaga importante. So, isa daw sa maganda rito na sa mga barangay reading program, ang mga parents, magpo-provide sila ng libro sa pwedeng mag-provide sila ng libro sa mga parent na pwede namang ipabasa sa mga anak nila para matuto. So, ito yung pagkakaiba. Pwede nyong i-post. Yan yung parang summary. So, yun na po. So, summary of key points, language acquisition involves complex biological, cognitive, and social processes. Both first and second language learning are influenced by multiple factors. Understanding theories helps in effective teaching. So, implications for teaching, tailor instruction to students'
language backgrounds, provide supportive and interactive learning environments, and incorporate cultural and linguistic diversity. Lahat naman yan, italakay ko na kanina. So language is not just a subject, but the medium through which most learning happens. So as educators, your role in nurturing it is vital. Whether in the subject of child and adolescent development or mother tongue-based multi-language education, this is very important. So, yun lang po. Maraming salamat po sa ating lahat. Medyo 1 oras ito at 15 minutes no, na discussion. Please bear with me. Okay? Maraming salamat at God bless you always.